Buksan niyo ang nga bintana. Amoy ko na ang katol at baygon. Papasok na siya sa pintong iyan. Tawanan. Ako mismo ang nakimbita sa maruming maliit na ipis na yan. 20 taon na? At sinisiguro ko sa inyo musika, siya pa rin ang parehong mabaho at walang kwentang basurang pinamumunasan lang natin ng sapatos dati. Tawanan. Ang mataong katulad niya ay hindi nagbabago. Ipinanganak na basura, mamamatay na basura. Ganyan ang natural. Musika na batas ng buhay. Nabubuhay siya para malaman ng makatulad natin na tayo ang nasa itaas. Pagkatapos, isang tunog. Mababa, may ritmo, palakas ng palakas. Nagsimulang yumanig ang mga baso, liparan ang mga tissue, at napalingon ang bawat ulo. Bumulusok ang isang matte black na helicopter sa Lawn and Country Club. Kuminang ang mapilak na letra. Axiom Digital Systems. Isang morenong lalaki na nakasuot and perpektong suit ang lumabas. Walang kaba, tahimik. Tumingin ang lalaki kay Cholo at simpleng ngumiti. Ang ngiting iyon ang nagpabago sa lahat. Dahil inimbita nila ang kaisa-isang tao na sigurado silang nadurok ng buhay. Akala talaga nila nabasa na nila ang pagkatao niya. Simulan natin. Dalhin ko kayo pabalik dahil para maintindihan niyo kung ano ang ibig sabihin ng helicopter na iyon, kailangan ninyong malaman kung saan nagmula si Tirso Hernandez. San Pablo, Laguna. Isang simpleng probinsya. Kilalang lahat ang isa't isa. At alam ngang bawat isa ang kanilang lugar. Lumaki si Tirso sa isang luban sa tabing riles, sa isang maliit na bahay na may nagbabakbak na pintura at butas-butas na yero. Ang maliit nilang balkonahe ay nakayuko na. Parang sumuko na ilang taon na ang nakararaan. Ang gas screen ng bintana ay pinakdikit lang ng packaging tape. Ang nanay niya, si Aling Rosa Hernandez, ay may 3 trabaho. Sa umaga, nakukuskos siya ngang inidoro sa San Pablo Inn Motel. Sa gabi, nag-ayos siya ngang nadalata sa Safemore, dinidiin ang kamao sa kanyang likod dahil sa ngawit habang nasa pasilyo. Tuwing weekend, nagtutupi siya ngam nga kumot sa Villa Esperanza Home for the Aged makumot na amoy bleach at katandaan. Hindi siya kailanman nagreklamo. Kahit noong naputulan, silang kuryente, at kumain silang tirang kanin, at sardinas sa ilalim ngang liwana ng kandila. Hindi rin siya nagreklamo noong umuwing punit ang damit ni Tirso, at namumula ang mga mata. Sinaswat ni Tirso ang madamit mula sa relief goods ng paroya, ang mapantalon ay laging bitin, ang sapatos ay bumubuka na, ang swelas. Natuto siyang maglakat ng marahan para hindi tumunog ang sapatos niya sa pasilyong eskwelahan. Pero ang batang iyon ay isang henyo. Madaling maintindihan sa kanya ang nga numero, katulad ng musika sa ibang tao. Walang hirap, natural. Minsan, sinabihan siya ng teacher niya sa science na mayroon siyang isip na kayang baguhin ang mundo. Pinanghawakan ni Tirso ang pangungusap na iyon na parang salbabida. Ang pag-aral ang naging takasan niya, pero naging kulungan din niya. Dahil sa San Pablo National High School, may isang hari, si Cholo Barameda. Pagmamayari ng tatay niya ang Barameda Motors, ang pinakamalaking car dealership sa buong lalawigan, bago ang kotse ni Cholo taon-taon. Kapitan ng varsity basketball team, prom king. Ang panggalan niya ay binibiggas sa mga pasilyo na parang batas. Sa tabi niya, laging naroon, si Kiko Di Makulangan. Hindi sapat ang talino para mamuno, pero sapat ang samangang ugali para sumunod. Sabay nilang ginawang impyerno ang buhay ni Tirso. Third year high school. Nanalo si Tirso sa Regional Science Fair. Inilatalangang diaryong Laguna ang litrato niya. Para sa isang araw, naramdaman niyang may halaga siya. Pagdating ng Lunes, nakadikit ang artikulo sa kanyang locker. Sa mismong mukha niya, may nakasulat gamit ang makapal na black marker. Pobre pa rin. Nagturo ang mga bata.
Nagtawanan sila. Isang teacher ang naglakat. Tinignan ito at nagpatuloy lang. Hindi huminto. Walang sinabi. Dahan-dahang tinanggal ni Tirso ang papel, tinupi, nilagay sa kanyang bag, at pumasok sa klase. Senior prom. Nag-ipon si Tirsong 5 buwan. Nagtabas ng damo, naghugas nga jeep, nagwalis sa paligid ng simbahan. Umarkila siyang asul na suit. Hindi sikat na brand, pero para sa gabi ring iyon, akin to, isip niya. Ang unang maayos na damit na naiswat niya. Naglakat siya papasok sa gimngang, eskwelahan na pakiramdam niya ay kabilang siya. Naghihintay si Cholo sa may lamesangang inumin, may hawak na pulang plastic cup. Ayos ang sputing natin, Tirso. Mukha ka na ring tao ngayong gabi. Tapos ay ibinuhos niya ang buong laman ng tube sa harapan na damit ni Tirso. Mabagal, sinadya. Unti-unting kumalat. Ang pulang juice sa tela na parang lumalaking sugat. Katahimikan. Tapos, tawanan. Tumayo lang doon si Tirso. Tumutulo ang matamis na inumin mula sa mga daliri niya. Nilalagyan ng mansa ang inupahan niyang sapatos. Tumalikot siya at naglakad palabas. Hindi siya tumakbo. Natakpuan siya ni Aling Rosa sa kanilang balkonahe makalipas ang 1 oras. Suot pa rin ang sirang suit, basa ang mukhang luha. Pero tahimik. Umupo ang nanay niya sa tabi niya, niyakap siya ng mahigpit, walang salita. Minsan, ang tanging magagawa mo lang ay kumapit. Iyon ang huling beses na umiyak si Tirso Hernandez sa San Pablo. Ngayon, 20 taon na ang nakalipas, nakaupo si Cholo Barameda sa isang magulong opisina ng insurance. Gasgas ang lamesa, may mansa ang kisame mula sa tulo na hindi inayos ng sinuman. 8 taon na ang nakararaan ng mabangkarote ang dealership ngang tatay niya. Ang kasal niya ay muntik nang mauwi sa hiwalayan. 3 buwan na siyang delay sa hulog sa kanyang sasakyan. Pero sa isip niya, siya pa rin ang hari. Kinuha niya ang telepono. Tinawagan si Kiko. Nag-ayos ako ng reunion natin. Hanapin mo si Tirso Hernandez. Tirso? Bakit? Para may balik ang dating panahon. Kailangan ng lahat ng mascot sa reunion. Di ba? Kinakabahang, tumawa si Kiko. Huwag kang mag-alala, sabi ni Cholo. Ang matulat niya, malamang tagabalot lang ng grocery kung saan. Kung buhay pa siya, ang mataong, katulad niya, ay hindi umaasenso. Hindi niya kailanman sinearch ang panggalan ni Tirso. Hindi kinapa sa Google. Hindi tinignan sa LinkedIn. Dahil sa isip ni Cholo Barameda, ang isang mahirap na binatilyo mula sa gilid ng riles ay mananatiling mahirap. Iyon lang ang kwentong gusto niyang paniwalaan. Ibinagsak niya ang imbitasyon sa koreo. Mura ang papel, Comic Sans ang font, at naghintay. Ang San Pablo Country Club ay nakatayo sa dulo ng bayan na parang monumento para sa mga taong sikat lang nung high school. Puti ang mga poste. Pantay ang mga halaman. Ang parking lot ay puno ng mga hulugang kotse at lumang SUV. Ang banner sa loob ay may nakasulat na, "Welcome back, Class of 2006" sa mga gintong letra. Tumutuktok ang malumanay na jazz mula sa nirengahong speaker. Ang amoy ng murang nakaplastik na catering na may barbecue ay nakakalat sa hangin. Nakatayo si Cholo Barameda malapit sa entablado suot ang isang sport coat na nabili niya nang nakasali sa SM 2 araw na ang nakalipas. Nakakabit pa ang tag sa loob. Plano niyang ibalik ito sa Lunes. Pero ngayong gabi mukha siyang mayaman. O iyon ang akala niya. Nasa tabi niya si Kiko di Makulangan, laging nasa tabi niya, humihigop, neserbesa, pinagmamastan ang paligid. Tingin mo ba talaga darating yon? Tanong ni Kiko. Ngumisi si Cholo. O, darating yon? Siniguro ko. Sinabi ko sa kanya na hinahanap siya ng buong batch, na miss na siyang lahat. Tumawa siya.
Isipin mo yon? Miss na siyang lahat. Yan ang pinakanakakatawang naisulat ko sa buong buhay ko. Napuno ang kwarto. Nagyakapan ang mga dating makaklase. Naiwasan ang mga dating makarelasyon. Pinatuktok ng DJ ang mga sikat na kanta noong 2005. May mga sumayaw ng pangit at tuwang-tuwa pa. Tininyang ni Cholo ang relo niya. Tininyang ang pinto. Tininyang uli ang relo niya. Tapos kinuha niya ang mikropono. Mga ginang at ginu, welcome sa Class of 2006 reunion. 20 taon? Mga pre, nakarating din tayo. May mga yumaman sa atin. Tinuro niya ang sarili. May ilang tumawa, bilang pagalang. May mga tumaba sa atin. Mas malakas na tawanan. At mayroon sa atin. Well, nakimbita tayong isang espesyal. Nabisita ngayong gabi. Na tingin ko ay magpapaalala sa ating lahat kung gaano nakalayo ang narating natin. Kumpara sa kanya. Kinindatan niya si Kiko. Itinaas ni Kiko ang kanyang baso. At doon, narinig ang tunog. Nagsimula ng mahina, parang tibok ng puso sa malayo na namumula sa langit. Tud, tud, tud. Tumutugtok pa rin ang musika, pero tumigil sa pagsasalita ang matao. Tumagilit ang mga ulo. May isang malapit sa bintana na nagturo sa labas. Lumakas ang tuno. Yumanak ang kandelir sa ibabaw ng buffet table. Nagsimulang mangginig ang mga baso sa bar. Dahan-dahang dumudulas sa makinis na kahoy. Isang tissue ang umangat mula sa lamesa at lumipad sa sahig. Tapos, tumama ang spotlight. Isang puting sinang ilaw ang humati sa dumidilim na langit ng Laguna at yumikot sa damuhan ng country club. Dumapa ang nga damo ng pabilog. Ang mga puno sa gilid ng property ay yumuko patagilid. Naging dagundong ang tunog. Bawat isang tao sa kwartong iyon ay napalingon sa mga bintana. Isang matte black na helicopter ang bumaba sa ginintuang dapit hapon. Makinis, military grade ang katawan, kumikinang ang nga rotor sa huling liwanag ng araw. Sa tagiliran nito, sa mga pilak na letra na kumikinang na parang talim. Axiom Digital Systems. Lumapag ito sa damuhan. Malumanay, eksakto, parang ginawa na ito ng 5 beses. Ang dagundong ay naging mahinang ugong. Tapos katahimikan, bumukas ang pinto ang cabin. Lumabas si Tirso Hernandez. Itim na suit, walang tee. Ang jacket niya ay nakapatong sa kanyang mabalikat na parang dun talaga ito ginawa. Bawat tahi, bawat linya, custom made. Walang tunong na ginawa ang sapatos niya pagtapak sa lupa. Sa likod niya ay lumabas si Naomi Castillo. Itim na bestida. Ang nga diamanteng hikaw ay kumukuhang huling kislap mula sa ilawang helicopter. Humawak siya sa braso ni Tirso. Naglakat sila papunta sa entrance. Hindi mabilis, hindi mabagal. Parang sa kanila ang lupang, tinatapakan nila. Sa loop, parang natigil ang oras sa kwarto. Huminto sa ere, ang nga tinidor. Namatay ang mausapan sa gitna ng pangungusap. Patuloy na tumugtog ang kanta ni DJ para sa wala. Nakatayo si Cholo sa entablado. Hawak pa rin ang mic, nakawang ang bibig. Walang salitang lumalabas. Sa loob ng buong 3 segundo, ang tanging tunog lang ay ang pagina ng makina ng helicopter. Tapos kumurap si Cholo, lumunok, at ginawa ang laging ginagawa ni Cholo Barameda. Tumanggi siyang paniwalaan kung ano ang nasa harapan niya. Pinilit niyang tumawa. Malakas, masyadong malakas. Umalingaw-ngaw ito sa mga pader na parang butok nga baril. Well, nga kaibigan, si Tirso Hernandez. Palakpakan natin ang sikat natin ngayong gabi. Pumalakpak siya gamit ang isang kamay habang hawak ang mic. Tumunok ito ng malakas. Ang lupit naman ngang entrance na yon. Bilib na ako sayo. Tirso, kaninong helicopter ang hiniram mo? Nag-angkas ka na ba ngayon sa himpapawid?
Ilang kinakabahang tawa ang kumalat sa buong kwarto. Agad na sumingit si Kiko. Naglakad siya papunta sa bintana, tinuro ang helikopter sa damuhan, at humarap sa mga tao. Naku, pustahan tayo, pinahiram lang yan ga, boss niya para sa isang gabi. Parang company car, kaso lumilipad. Ikaw ba nagma-maintain niyan, Tirso? Takakuskos ngeli si o ano, mas malakas na tawanan, mas maingay ngayon. Gustong paniwalaan ng nga tao ang biro. Mas madali iyon kaysa sa katotohanan. Walang sinabi si Tirso. Magalang siyang tumango. Nakipagkamay siya ilang malapit sa pinto at naglakad papasok sa kwarto. Naglakad si Naomi sa tabi niya. Mahigpit ang panga nito. Pinagmamasdan ngang kanyang nga mata ang bawat mukha. Lumapit siya sa tainga ni Tirso. Sabihin mo lang at tatapusin ko. Tubago pa. Mac-dessert. Hinawakan ni Tirso ang kamay niya. Malumanay. Isang senyas na pamilyar kay Naomi. Hindi mo na nakarating sila sa kanilang lamesa. Ang pinakapangit na lamesa sa kwarto. Katabi mismong pinto ng kusina. Medyo nakaharang ang isang poste. Tuwing may dadaan na waiter, bumubukas ang pinto at binubugahan sila ngang init at ingay. Personal na inayos ito ni Cholo. Tiningnan ni Tirso ang lamesa. Tiningnan ang pintong kusina. Hinila ang silya para kay Naomi. Et umupo. Lumitaw si Dante makalintal sa lupngang ilang segundo. Best friend ni Tirso nung high school. Gayon ay siya na ang head basketball coach sa San Pablo National High School. Malapat ang balikat, may mainit ng ngiti, at ang kaisa-isang tao sa kwartong ito maliban kay Naomi na nakakaalam kung sino na talaga si Tirso Hernandez, lumapit si Dante. Mababa ang boses. Sigurado ka ba rito, kaya kong ipatigil ang kalokohang ito sa loop ngang 10 segundo, isang tawak lang. Inayos ni Tirso ang kanyang mga kafling. Hindi muna. Hayaan mo silang matapos. Matapos ang alin? Ang gawing tanga ang mga sarili nila? Mismo. Umiling si Dante. Kalahati nakangiti. Kalahati galit na galit. Pinisil niya ang balikat ni Tirso at umupo sa kabilang lamesa. Malapit para manut. Malapit para kumilos kung kailangan. Sa entablado, banat ng banat si Cholo. Ang mic ang naging armas niya at iwinasiwas niya ito ng walang awang-awa. Alright. Alright. Hinto muna tayo diyan. Gusto ko munang maglaan ng oras para I welcome ang mga batchmates natin ngayon. Lalo na yung managlakbay pa ng malayo para lang makapunta rito. Tumingin siyang diretso kay Tirso. Tirso, pre. Seryoso? Paano ka nakarating dito ngayong gabi? Kasi alam kong hindi sa iyo ang helikopter na yon. Huminto siya para mas may dating. Anong ginawa mo? Nanalong sa raffle? Nanalo sa juweteng? Nagpapareunion na ba ang wish ko lang ngayon? Tawanan. Mas malakas na ngayon. Nilanghap ito ni Cholo na parang oxygen. Joke lang. Joke lang. Pero seryoso. Balikan natin ang nakaraan. Tirso. Naalala mo nung second year tayo? Science fair? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Tirso. Ang batang to. Ang batang ito. Ang nanalo ang first place sa science fair. Front page pa sa diaryo. Pumalakpak si Cholo ng may insulto at alam niyo ba? Naging proud ako sa kanya. Lahat tayo. Siguro nga 5 minuto. Hanggang sa marealis natin na suot pa rin niya, yung parehong pantalon na suot niya kahapon at nung isang araw pa. Makalat na tawanan. May ilang tao na napakibit balikat dahil sa kaba. At yung prom. Naku po, sinong nakakalala ng prom? Kuminang ang mga mata ni Cholo. Dumating si Tirso na kainupahang suit na mukhang waiter sa sarili niyang burol. At ako, bilang isang mabait na kaibigan,
Binigyan ko siyang counting red juice para mag-celebrate. Umarta siyang parang may binubuhos na inumin. Nagyawan ang mga lalaki sa paligid ni Kiko. Pulang juice, asul na sweet, kayo na ang bahalang makompute. Nakpunas si Cholong pekang luha. Classic, talagang classic. May mga tumawa. Ang iba ay nakatingin sa sahig. Isang babae sa likuran ang naktakip ng kanyang bibig. Nakaupo lang ng tahimik si Tirso. Nakapatong ang mga kamay sa lamesa. Kalmado ang mukha. Hindi mabasa ang nararamdaman. Parang nanonood ng pelikula na napanood na niya dati. Namumuti ang mabuko ni Naomi sa pakahigpit, ngang hawak sa kanyang baso ng tubig. Hindi pa tapos si Cholo. Pero seryoso. Tigil muna ang biro. Ang totoong tanong ngayong gabi ay ito. Itinutok niya ang mikropono kay Tirso na parang baril. Pumunta ka rito sakay nga isang helicopter na nakapangalan sa iyo. O nakapangalan sa kung sino man. At in-expect mo na maniniwala kami sa ano? Lumapit siya sa mic. Tirso, pre, sabay tayong lumaki. Kilala kita. Alam ko kung saan ka nanggaling. Alam ko kung ano ka. At ang isang hiniram na helicopter at magandang suwet ay hindi mababago ang katotohanan na ang ibang tao ay ipinanganak para mamuno at ang iba naman ay ipinanganak para magwalis ngang sahig ng mga pinuno. Katahimikang nakakabingi. Walang gumalaw na tinidor. Walang tumunog na baso. Umiti si Cholo. Mabagal. Kontento. Nakakalason. Pero hey, welcome back! Tinabihan ka namin ng upuan malapit sa kusina. Naisip namin baka ma-feel at home. Kadon. Ibinaba niya ang mic sa stand. Bumaba sa entablado. At nakipag-high five kay Kiko. At si Tirso Hernandez, bilyonaryo, CEO, ang lalaking may-ari ng helikopter na nakaparada 50 talampakan mula sa bintana, ay kinuha lang ang baso niya ngang tubig, humigop ngang kaunti, at ibinalik sa lamesa. Walang panginginig, walang gulat. Lumapit si Naomi. Gaano katagal pa? Tiningnan siya ni Tirso. Kalmado, matiyaga, at may halong lembing. Konti na lang, hindi pa sila tapos. Bumaba si Cholo sa entablado na parang kakapanalo lang sa championship. Nakalabas ang dibdib, tuwit ang likod. Nakangiti sa bawat mukha na madadaanan niya. Sinalubong siya ni Kiko sa barhawak ang panibagong basong serbesa. Ang gandang ginawa mo, pre, sabi ni Kiko. Parang noong high school lang, kinuha ni Cholo ang inumin. Hindi niya ito tinikman lang. Inisang lago niya. Ang mamata niya ay laging bumabaling sa mga bintana. Ang helikopter ay nakaparada sa damuhan na parang isang hamon. Ang mapilak na letra nito ay kumikinang mula sa ilawang ballroom bawat ilang segundo. Axiom Digital Systems. Nainis siya dun. Hindi dahil naniniwala siyang kay Tirso iyon. Hindi. Mas maniniwala pa si Cholo Barrameda na flat ang mundo kaysa maniwala na ang isang mahirap na binatilyo mula sa gilid na riles sa Pablo ay nagmamay-ari na helikopter. Ang ikinainis niya ay baka maniwala ang ibang tao doon na baka nakawin ng helikopter ang atensyon mula sa kanya. Na si Tirso, dahil dumating siya sa paraang hindi inaasahan ni Cholo, ay inagaw ang enerhiya ng kwarto mula sa kanya. At hindi pwedeng mangyari iyon kay Cholo. Hinila niya si Kiko at dalawa pang dating katimet, sina Best Cruz at Tito Santos, sa pasilyo malapit sa banyo. Gagawa tayo ng class awards, sabi ni Cholo. Sumimangot si Kiko. Wala yan sa programa ah. Ngayon, meron na. Naglabas ng cellphone si Cholo at may itinip. Basta, pumunta ka sa front desk. May printer sila ron. Kailangan kong isang certificate na ma-print sa loob ng 5 minuto. Anong nakasulat?
Inikot ni Cholo ang cellphone niya. Sa screen, gamit ang bold letters, Best Actor sa pagpapanggap. Nakalangan si Basta. Kinakabahang tumawa si Tito. Gawin mo na lang, sigaw ni Cholo. At gandahan mo, lagyan mong gintong border, magandang font, lahat na. Habang wala sila, nahanap ni Rebecca Barameda, ang asawa niya, sa pasilyo. Kanina pa siya nakaupo. Sa lamesa nila, nanonut lang. Tahimik, nahihiya. Hinawakan niya ang braso ni Cholo at hinila. Cholo, tama na. Tama na ang alin? Lahat ng ito. Yung speech, yung nga biro, kung ano man ang susunod mong gagawin, itigil mo na. Padabo na binawi ni Cholo ang braso niya. Huminahon ka nga, Reb. Katuwaan lang to. Sanay na siya diyan. Ganyan naman siya dati pa. Hindi to katuwaan. Kalupitan to. At nakikita ng lahat ng tao sa loop niyan. Maliban sa iyo. Lumapit si Cholo. Amoy alak ang hininga niya. Alam mo kung anong malupit, Rebecca? Ang magtrabaho ng 60 oras linggo-linggo para magbenta ng insurance sa mga taong galit sa akin, habang yung dealership ng tatay ko nabubulok na sa parking lot. Yun ang malupit ngayong gabi. Ngayong gabi man lang, pakiramdam ko ako ulit yung dati. Kaya umupo ka na lang doon at ngumiti? O hintayin mo ako sa kotse? Tinitigan siya ni Rebecca. Nipis ngang labi. Tumalikot siya at naglakad pabalik sa upuan niya na walang ibang sinabi. Inayos ni Cholo ang coat niya at bumalik sa loob ng ballroom. Handang-handa na ang certificate. May gintong border, magandang font, sakto sa gusto niya. Umakyat ulit siya sa stage. Alright everybody, may special segment tayo ngayong gabi. Last awards. Tama yan. Magbibigay tayo ng parangal sa mga pinaka-memorable nating kaklase. Nagsimula siya sa mga simpleng biro. Pinakamalamang na malate pa rin. Napunta kay Carla, na tumawa at yumuko. Best hair. 20 taon na. Napunta sa isang lalaking nagnangalang Dennis, na nag-flex pa sa mataw. Magaan. Madali. Pumalakpak ang mataw. Naktawanan. Tapos bumaba ang boses ni Cholo. Kaunti lang. Sakto lang. At ngayon, ang ating huling parangal. Napaka-espesyal nito. Ang parangal na ito ay ibibigay natin sa taong nagpakita ng pinakamagaling na performance ngayong gabi. Ang taong literal na lumipat gamit ang helicopter ngang iba para kumbinsihin tayong lahat na may narating siya. Huminto siya. Hinayaan niyang lumalim ang katahimikan. Ladies and gentlemen, palakpakan niyo si Tirso Hernandez. Akyat ka rito. Pray. Deserve mo to. Palakpakan. Pero mahina. Kakaunti. Alanganin. Tumayo si Tirso. Inayos ang butones ng kanyang jacket. Naglakad papunta sa entablado. Bawat hakbang ay kalmado. Walang mababakas sa mukha niya. Itinaas ni Cholo ang certificate na parang tropeo. Best Actor sa pagpapanggap. Kinuha ito ni Tirso. Binasa. Tumingin kay Cholo. Tapos tumingin sa mga tao. Salamat sa effort. Cholo, sana ginalingan mo rin sa homework natin dati tulad ng ginagawa mo rito. Isang alon ng hindi komportableng tawanan ang umikot. Nawala ang ngiti ni Cholo sa loop ngang kalahating segundo. Agad niyang binawi ang mic. Palabang ka pa rin sumagot, no? May mga bagay na hindi talaga nagbabago. Pero sa bagay, kapag wala ka namang may pagmamalaki, libre lang naman ang salita. Bumalik si Tirso sa upuan niya. Nilapak niya ang certificate sa lamesa. Tiningnan ito ni Naomi, pagkatapos ay tiningnan siya. Itatago ko to, tahimik na sabi niya, pampaalala. 20 minuto ang lumipas, nagpatuktok ang DJ, sumayaw ang mataw. Pero nagbago na ang enerhiya. Mas mahina na ang usapan. Ang nga tingin ng tao ay palaging lumilihis papunta sa lamesa ni Tirso. Papunta sa helicopter na nasa labas.
Nakasimula ng makaisip-isip ang mga tao. At dahil sa pag-isip na iyon, mas lalong napabilis ang pag-inom ni Cholo. Nilapitan ni Kiko si Tirso sa may bar. Mag-isa, naghihintay ng tubig. Sumandal si Kiko sa counter. Dinukot niya ang kanyang bulsa, nilabas ang isang libong piso at ibinaksak ito sa ibabang sa mismong harapan ni Tirso. Lumapak ng diretso ang pera, nakatingin ang mukha ni na Jose Abad Santos. O pre, para sa gasolina ng helicopter mo, o pamasahe sa bus pauwi. Kung ano man ang mas kailangan mo talaga. Dalawang babaeng malapit doon ang napasinghap. Napatigil ang bartender sa pag-abot ng inumin. Tiningnan ni Tirso ang pera. Kinuha ito, tinupi ng maayos minsan, 2 beses. At ibinulsa sa loob ng kanyang breast pocket. Itatago ko to. Salamat Kiko. Napakakalmado. Ne boses niya na nejing dahilan para mangginik ang mga kamay ni Kiko. Umatras si Kiko, sabay talikod at naglakat palayo ng mabilis. Parang isang taong kinanti ang isang hayop at biglang na-realize na pwede pala siyang makagat nito. Lumipas ang 30 minuto. Lasing na si Cholo ngayon. Hindi yung nakakatuwa, yung masama, yung tipong lasing, na bawat salitang lumalabas ay matalim at may tinutumbok. Nakita niya si Tirso malapit sa pintong teras. Pumunta si Naomi sa banyo. Mag-isa si Tirso, nakatingin sa salamin palabas sa helikopter na nasa ilalim ng buwan sa damuhan. Naglakat papalapit si Cholo sa likod niya. Malapit. Masyadong malapit. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Tirso. Bumaon ang mga daliri niya sa telangang perpektong sweet na iyon. Tingin mo may magbabago dito? Hindi lumingon si Tirso. Bitawan mo ang braso ko. Cholo, tingin mo dahil sa isang helicopter at sweet kabilang ka na sa amin? Mas dininan ni Cholo ang pahawak. Pula ang mukha niya. May ugat na pumipitik sa kanyang sentido. Wala kang kwenta nun. Wala kang kwenta ngayon. At habang buhay kang walang kwenta. Nakuskos ngang inidoro ang nanay mo para makakain ka. Tapos ngayon pupunta ka rito na nakukunwaring sikat ka? Sabayan ko? Dahan-dahang humarap si Tirso. Tiningnan ang kamay ni Cholo na nasa braso niya. At tiningnan ang mukha ni Cholo. Sabi ko, bitawan mo ko. Lumitaw si Kiko sa likod ni Tirso, sakto lang para harangan ang daan. Sakto namang dumating si Naomi. Nakita niya ang pagkakahawak, nakita niya ang pwesto ni Kiko. Bumilis ang tunog ng takong niya sa marmol na sahig. Alisin mo ang kamay mo sa asawa ko. Ngayon din. O makakatanggap ka? Kaso mula sa law firm ko bago mo pamaubos ang iniinom mo. Tumawa si Cholo. Oh, marunong palang magsalita. Ano ka? Abogado niya. Gamit ang anong pera? Ayuda sa barangay. Lumapit si Juan Danilo Perez. Ang off-duty na pulis na naka-assign bilang security. Tiningnan niya ang kamay ni Cholo sa braso ni Tirso. Tiningnan si Tirso. Tiningnan si Naomi. Tapos lumingon siya kay Tirso. Sir, kailangan po nating kumalma. Nanlaki ang mga mata ni Naomi. Hindi man lang siya naktaas ng boses kahit isang beses. Kahit minsan. Ang taong humahawak sa kanya ang problema rito. Nakibit balikat si Perez. Ma'am, pinapanatili ko lang po ang kaayusan. Binitawan ni Cholo ang braso ni Tirso, ngumisi. At kinindatan si Perez. Salamat, Dani. Ayos. Tinapik niya ang balikat ng pulis na parang matagal na silang magkaibigan. Dahil totoo namang magkaibigan sila. Pagkatapos, naglakat si Cholo pabalik sa stage. May isa pa siyang gustong sabihin. Ang pinakamabigat. Kinuha niya ang mikropono, tinapik ito ngang 2 beses. Tumahimik ang buong kwarto. Makinig kayong lahat.
Gusto kong magsabi ngang, toto ngayong gabi. Walang plastikan. Tumingin siya ng diretso kay Tirso. Ang ilang tao sa mundong ito ay pinanganak para sa mga kwartong katulad nito. At ang ibang tao, kahit anong pilit nila, kahit anong suotin nila, kahit kaninong helikopter ang hiramin nila, hindi sila kailanman mababagay rito. Hinayaan niyang tumama iyon. Tirso, isa kang charity case nung high school. Charity case ka pa rin ngayon. Ang tanging dahilan kung bakit ka nandito sa kwartong ito ay dahil inimbita kita. Pinili kong papasukin ka. At alam nating lahat kung bakit? Itinaas niya ang nga braso niya para makita mo ng isang beses pa kung saan ka talaga nararapat. At iyon ay nasa ilalim ngang bawat isang tao rito. Patay ang buong kwarto. Sobrang tahimik. May umiyak na malapit sa likuran. Isang lalaki sa table 6 ang tumadyo at naglakad palabas. Nangginig ang kamay ni Tirso. Kaunti lang ang unang bitak. Ang unang senyales na ang binatilyo mula sa gilid ng riles ay naroon pa rin sa loop ngang lalaking nakasuit. Hinawakan ni Naomi ang kamay niya. Mahigpit. Biglang tumadyo si Dante Makalintal. Nakakudyom ang kamao. Handa na. Tumingin si Tirso sa kanya, umiling. Halos hindi mapansin na gumalaw. Hindi muna. Uy, prangkahan tayo. Ang parteng ito, nakakapanggigil. Talaga. Isipin mo, literal na, nakaparada na, sa labas ang helikopter. Andun na mismo. At hindi pa rin nila nakikita. Hindi. Hindi na yan kamangmangan. Yan ay matinding inggit at put na nakadilat ang mamata. At ang susunod na mangyayari? Naku, hindi kayo handa rito. Buwang gabi nang nakaupo doon si Dante Makalintal. Nakahalukip-kip at magkasalubong ang kilay. Nanonod, naghihintay. Bawat pang-iinsultong binato ni Cholo ay panibagong bigat sa dibdib niya. Bawat tawang tao ay panibagong lamat sa pasensya niya. Pero sinabihan siya ni Tirso na maghintay. Kaya naghintay siya. Hanggang ngayon, nang sabihin ni Cholo na nasa ilalim ng bawat isang tao rito, may kung anong naputol sa loop ni Dante. Hindi maingay, hindi bayolente, punong-puno na talaga. Tumayo siya. Itinulak ang upuan ng dahan-dahan, naglakad papunta sa Ave table kung saan nakaplay buong gabi ang reunion slideshow. Mga lumang litrato sa prom, basketball games, selfie sa kantin. Walang may pakialam dun. Pampalipas oras lang. Hinugot ni Dante ang cellphone niya mula sa bulsa, ikinabit sa projector cable. 2 pindot. Nawala ang slideshow. Nak-black ang screen sa loop 1 segundo. Tapos, napuno ito ang mukha na inilatala ang bawat business magazine sa Asya sa nakalipas na 5 taon. Si Tirso Hernandez. Sa cover ng Forbes Asia. Napakalaki ng headline. Puting letra sa itim na background. Tirso Hernandez. Founder at CEO ng Axiom Digital Systems. Net worth $2.1 bilyong. Pinakabatang self-made billionaire sa Pilipinas sa larangan ng defense technology. Kalmado lang ang boses ni Dante. Walang galit. Walang drama. Puro katotohanan lang. Buong gabi ninyong pinag-usapan kung sino ang taong ito. Kaya hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Pinindot niya ulit. Si Tirso. Nakikipakamay sa presidenta ng Pilipinas sa Malacanang Palace. Parehong nakangiti ang dalawang lalaki. Malinaw at kitang-kita ang selyo ng Pangulo sa likod nila. Pindot. Si Tirso, pinapatunog ang opening bell sa Nasdaq. Bumabagsak ang mga confetti. Ang logo ng Axiom Digital Systems ay kumikinang sa tower screen sa Times Square. Pindot. Ang cover ng Wired magazine. Ang tahimik na higante. Paano itinayo ni Tirso Hernandez ang $1 bilyong na imperyo na hindi inasahan ng sinuman? Pindot.
Asian Dragon, Biz News. Isang segment ngang TV Patrol na nagpapakita kay Tirso na nag-abot ng 100 milyong pisong seke sa mga pampublikong pamantasan. Pindot. Isang ribbon cutting ceremony. Isang gusali na may malalaking letra sa entrance. The Hernandez Wing. Philippine Children's Medical Center. Bawat litrato ay tumama na parang maso. Nagbabago ang buong kwarto sa bawat pindot. Tinatakpan ng tao ang mabibig nila. May nakabiting ang baso at nabasag ito sa tiles, pero walang tumingin sa baba. Isang babae sa table 3 ang nagsimulang umiyak. Isang lalaki malapit sa bar ang bumulong. Diyos ko, sapat ang lakas para marinig ng buong kwarto. Nakatayo si Cholo Barameda malapit sa entablado. Namumutla ang mukha niya. Hindi mapula, hindi namawis, putlang-putla. Parang nawalan ng dugo ang ulo niya at bumabalahat sa paa niya. Bumukas ang bibig niya. Sumara. Bumukas ulit. Walang lumabas na boses. Umatras si Kiko di maculangan ng napakalayo hanggang sa mabunggo niya ang lamesa sa likuran niya. Kumuhangang ingay ang ngasilya. Umuga ang isang pitzel ng tubig at natumba. Hindi niya namalayan. Tumabi si Dante. Dahan-dahang tumayo si Tirso. Ibinutones niya ang kanyang jacket gamit ang isang kamay. Naglakat papunta sa mikropono. Walang tunog ang sapatos niya sa karpet. Tiningnan niya ang buong kwarto. Hindi galit. Hindi nakangiti. Hindi nagyayabang. Nandiyan lang siya. Nung natanggap ko ang imbitasyong ito, alam ko na agad kung para saan to. Mababa at pantay ang boses niya. Bawat salita ay nakalatak na parang bato. Alam ko kung ano ang plano niyo. Yung pwestong upuan, yung nga biro, yung nga parangal, lahat. Pumunta pa rin ako. Huminto siya. Hinaya ang magsalita ang katahimikan. Hindi para sayo, Cholo. Hindi para sayo, Kiko. Pumunta ako para sa 14 anyos na batang nakatayo sa pasilyong iyon na may nakadikit na artikulo sa locker niya at nakasulat ang salitang pobre sa mukha niya. Pumunta ako para sa kanya dahil deserve niyang makita ito. Walang humihinga. Yung helicopter sa labas, hindi ko hiniram yan. Hindi ko nirenta. Ako ang may-ari niyan. Ako ang may-ari ng kumpanyang nakapangalan sa gilid niyan. Binuo ko iyan mula sa wala. 4,000 empleyado, daan-daang milyong dolyar sa mga government contracts noong nakaraang quarter pa lang. Tumingin siya kay Cholo. Gumugol kang 20 taon para isipin ako bilang yung batang binuhusan mong pulang juice. Gumugol akong 20 taon para bumuo ng isang bagay na may halaga. Tingin ko pareho nating alam kung sino ang napagiwanan. Gumalaw ang mga labi ni Cholo. Walang boses. Dinukot ni Tirso mula sa kanyang breast pocket ang 1,000 piso, binuklat ito, itinaas gamit ang 2 daliri para makitang lahat sa kwarto. Kiko, ibinigay mo to sa akin ngayong gabi, sabi mo pamasahe sa bus. Mukhang gusto na lang magpalamong ni Kiko sa lupa. Sabi ko sa'yo itatago ko to. At itatago ko nga. Idodonat ko ang 1,000 pisong ito sa San Pablo Public School Scholarship Fund. Nilapak niya ang pera sa podium. At tatapatan ko. Itong Team 100,000. Naiwan sa ere ang numero. 100 milyong piso. Sumabog ang buong kwarto. Mga napasinghap. Mga kamay na nakatakip sa bibig. May sumigaw. May nagsimulang pumalakpak. At pagkatapos ay pumalakpak na ang lahat. Hindi na lang polite clapping, hindi dahil kailangan. Desperado. Parang kailangan nilang ilabas ang lakas ngang enerhiya na dumadaloy sa makatawan nila. Hindi ngumiti si Tirso, hindi yumuko, hindi nagdivang. Tumalikot lang siya, naglakat pabalik sa lamesa. Hinila ang upuan ni Naomi at umupo sa tabi niya. Tiningnan siya ni asawa. Nanginggilid ang luha. Worth it ba? Tumingin si Tirso sa helicopter sa labas ng bintana, tapos sa certificate na nasa lamesa.
Best Actor sa pagpapanggap bawat segundo. Hindi pa man namamatay ang palakpakan, gumalaw na si Cholo. Pagibang-gibang siyang lumapit sa lamesa ni Tirso. Hindi naglalakad, kundi gumagapang na parang aso. Puno ng pula at pawis ang mukha niya. Ang sport coat na plano niyang ibalik sa Lunes ay lukot na at basang-basang ang pawis sa likod. Pre, wag naman ganyan. Basak ang boses niya. Katuwaan lang yun. Kilala mo ko. Sabay tayong lumaki. Wala akong balak na. Tama na! Hindi nagtaas ng boses si Tirso. Hindi tumayo. Isang salita lang at natigilan si Cholo na parang bumangga sa pader. Sinadya mo bawat salita. Sinadya mo nung third year high school nung sinulatan mo ang locker ko. Sinadya mo nung prom nung sinira mo. Ang sweet ko. Sinadya mo ngayong gabi nang sabihin mo sa harap ng maraming tao na nasa ilalim nila ako. Tumingala si Tirso sa kanya. Kaya huwag mong sabihin sa akin na biro lang yun. Pareho nating alam ang totu. Bumukas ang bibig ni Cholo. Sumara? Bumukas ulit. Tumingin siya sa paligid ng kwarto para humanap ng kakampi, kahit sino na susuporta sa kanya. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Bawat isang tao na tumawa sa mga biro niya. 10 minuto ang nakararaan ay nakatingin ngayon sa kanilang nga sapatos o nakatitik sa mantel ngang lamesa. Nakadikit, si Kiko di maculangan sa pader sa dulo. Nakahalukip-kip, nakayuko ang ulo. Hindi pa siya gumagalaw simula nang lumabas sa screen ang cover ng Forbes. Mukha siyang taong kinakalkula kung gaano nakalaki ang problema niya. Tapos, may umingay na silya. Tumayo si Rebecca Barameda. Dahan-dahan, sinadya. Inabot niya ang kaliwang kamay at hinubad ang singsing sa kasal sa kanyang daliri. 3 hatak bago matanggal. Parang pati ang singsing ay ayaw siyang pakawalan. Nilapak niya ito sa lamesa. Ang maliit na tunok na kling ay ang pinakamalakas na tunok sa buong kwarto. Sabi ko sayo, tama na. Matatak ang boses niya, pero nanginginig ang kanyang baba. 15 taon. Cholo. 15 taon kong pinanot kung paano mo tratuhin ang nga tao nga nito. Nagbigay akong dahilan para sayo. Nagbulag-bulagan ako. Tapos nako. Kinuha niya ang kanyang bag, naglakat papunta sa exit. Tumutunok ang takong niya sa marmol. Matatag, pantay, pinal. Pinanot siya ni Cholo na umalis. Inabot ang kamay niya. Nakataas ng bahagya. Parang tatawagin niya ang pangalan ng asawa. Pero hindi niya ginawa. Bumaksak ang braso niya. Napayuko ang balikat niya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakmukha na talaga si Cholo Barameda kung ano siya. Isang walang pera at bitter na lalaki na nakahiniram na sport coat, nakatayo sa isang kwartong hindi na siya kailangan. Sa may side door. Sinusubukan ni Sposa Danilo Perez na tumakas ng walang nakakapansin. Kalahating tinanggal niya na ang kanyang security badge at nakaanggulo na ang isang paa niya papunta sa parking lot. Pinigilan siya ng malamig na boses ni Naomi. Officer Perez. Humarap siya, pilit na ngumiti. Nakakita kang pananakit ngayong gabi. Nakita mong hinawakan ng isang lalaki ang braso ng asawa ko ng sobrang higpit kaya nalukot ang tela ng suit niya. Nakita mo ang isa pang lalaki na humarang sa daanan niya. At ang sagot mo sa biktima? Ang lalaking hindi nagtaas ng boses kahit isang beses, ay sabihing kumalma siya. Bumukas ang bibig ni Perez, hindi pa ako tapos. Kinuha ko ang batch number mo. Nakuha ko ang pangalan ng presinto mo. At may video ako mula sa hindi bababa sa 6 na cellphones. Nabibilangin ko mula dito kung saan ako nakatayo. Na nagpapakita kung ano mismo ang nangyari. At kung ano mismo ang ginawa mo. O mas tamang sabihin, kung ano ang hindi mo ginawa. Namutla si Perez. Asahan mo ang isang formal na reklamo sa Napolcom. At kung malaman kong ginawa mo na ito nun sa kahit kanino, hindi lang say reklamo ang elbuting nito. Hindi sumagot si Perez. Tumalikot siya at nagtulak palabas ng side door.
Sumara ito sa likod niya ng may mabigat na tunog. Umuugong sa bagong enerhiya ang kwarto ngayon. Hindi pagdiriwang, kundi paniningil. Nilabas ng mga tao ang kanilang mga cellphone. Mabilis na gumalaw ang mga laki sa mga screen. Ang mga video ay nai-upload na. Sa loob ng 10 minuto, 3 video clips ang sabay-sabay na lumabas sa internet. Ang una, ang speech ni Cholo na hindi kakabilang dito, buong audio, malinaw na video. Ang mukha niya ay galit na galit habang hawak ang mikropono, nakaturo kay Tirso. Ang pangalawa, ang paglapak ng helicopter, kuha mula sa telepono ng isang bisita sa pamamagitan ng bintana, ang spotlight na humihiwa sa langit, ang ngapilak na letra, at si Tirso na lumalabas na nakaperpektong suit. Ang pangatlo, ang slideshow reveal ni Dante, ang cover ng Forbes na pumuno sa screen, ang kwarto na nagugulat. At pagkatapos, ang speech ni Tirso, ang kanyang boses na kalmado at nakakawasak, ang 1,000 pisong papel na hawak gamit ang 2 daliri, at ang 100 milyong pisong donasyon. Pagsapit ng hating gabi, trending na si Tirso Hernandez sa ex-Twitter, 1:00 ng madaling araw. Ang San Pablo Reunion ay trending na sa buong bansa. Pagdating ng sikat ng araw, nakatayo na si Vanessa Soriano, ang sikat na reporter mula sa Channel 7 sa labas ng country club kasama ang kanyang camera crew. Kita pa rin ang helikopter sa damuhan sa likod niya. Naksimula na ang kwento. At ang buhay ni Cholo Barameda, kung ano man ang natitira rito, ay magsisimula ng makawata-wata. Hindi lang naging viral ang mga video. Sumabog ito. Sa loob ng 48 oras, ibinalita ng bawat malaking news network ang kwento. May feature segment na ang TV Patrol. Paulit-ulit na ipinalabas sa ANC at GMA ang video ng helicopter. Ang ma-headlines na mismo ang gumawa sa sarili nila. Bilyonaryo. Bumalik sa class reunion. Hindi inaasahan ng mga bulis kung sino ang ininsulto nila. Dumating siya gamit ang helicopter. Tinawag pa rin nila siyang walang kwenta. Ipinalabas ang malalim na investigasyon ni Vanessa Soriano makalipas ang 3 araw. Dapat sana ay para lang ito sa local news. Pero naging pinakapinapanod itong segment sa kasaysayan ng istasyon. Dahil hindi lang itinampok ni Vanessa ang reunion. Nahukay siya. Humingi siya ng public records na interview ang mga dating kaklase. At ang natuklasan niya ay ginawa ang viral moment na ito bilang isang matinding iskandalo. Ang kumpanya ni Cholo na nagbebenta ng insurance, Southeast Regional Partners, ay na-fleck dahil sa mapanlinlang at mapangmatang gawain laban sa mga kliyente 18 buwan na ang nakalipas. 11 reklamo mula sa mga mahihirap na kliyente. Dinidismiss ang mga claims nang walang paliwanag. Kinakansela ang pulisya dahil lang sa isang beses na malate magbayad. Isang bagay na hindi kailanman nangyayari sa mga mayayamang kliyente niya. 2 katrabaho ang nag-report kay Cholo dahil sa mga pang-alipusta at masasakit na salita sa break room. Ibinabaon ngang kumpanya ang bawat reklamo. Inilalagay sa ilalim ngang under review at iniiwang mabulok hanggang ngayon. Ipinalabas ang ulat ni Vanessa noong Martes. Pagsapit ng Miyerkules ng umaga, nagpatawag ng emergency press conference ang Southeast Regional Partners. Binasa ng CEO ang isang inihandang pahayag. Tinatanggal na namin sa pwesto si Cholo Barameda epektibo agad-agad. Ang kanyang ugali ay labag sa aming Code of Conduct at Core Values. Nanot lang si Cholo mula sa kanyang sala, mag-isa. Dinala ni Rebecca ang mga bata sa bahay ng nanay niya. Tahimik ang bahay maliban sa telebisyon. Ang kanyang lisensya sa insurance ay inilagay sa ilalim investigasyon assurance commission. Kung matatanggal, hindi na siya makakapagbenta pang ang kahit anong polisiya. Ang BIR,
dahil nakakuha ng tip mula sa media, ay nagbukas ng audit laban sa kanya. Ang natuklasan nila ay mas malala pa kaysa sa inaasahan. Hindi dineklarang kita, mapekeng claims na inihain ng walang permiso nga kliyente at prang kinupit mula sama premiums. Hindi lang bully si Cholo, magnanakaw din siya. Mabilis na dumating ang mga kasong legal. Naghain si Naomi ng civil suit para sa assault at intentional infliction of emotional distress. 6 na video recordings mula sa 6 na magkakaibang anggulo. Si Cholo na hawak si Tirso, si Kiko na nakaharang sa daanan, at si SPO1 Press na sinabihan ang biktima na kumalma. Naghain din ang San Pablo Police Department ng misdemeanor assault charges. Ang arraignment ni Cholo ay dinaluhan ng 4 na kamera ng media at mga nagpoprotesta na may hawak na karatula. Hindi optional ang pananagutan. Pinayuhan si Jane kanyang public attorney na umamin na lang na walang laban plead, no contest. Walang pera para sa magaling na abogado. Walang alas. Walang kakampi. Tumayo siya sa loob ng korte na nakasuot ng gusot na polo. Ang parehong lalaki na may hawak ng mikropono ilang linggo ang nakalipas na nagsasabi sa isang bilyonaryo na wala siyang kwenta. Sentensya: 200 oras ng community service, mandatory anger management, at 2-year restraining order. Ang civil suit ay nasettle sa isang halagang hindi isinapubliko. Ang alam lang ng publiko ay naibenta ang bahay ni Cholo nang sumunod na Lunes. Hindi rin nakatakas si SPO1 Danilo Press. Ang reklamo ni Naomi ay nakarating sa Internal Affairs. May 2 pangdada na reklamo na lumabas, parehong galing sa mamahihirap na residente. Ang isa ay pakukulong ng 45 minuto ng walang dahilan. Ang isa pa ay pagbabanta, ang pag-aresto sa isang simpleng salo-salo ang pamilya alas 2 ng hapon. Nasuspinde si Perez at hindi siniswelduhan. Nakita ni Kiko di makulangan na tapos na ang maliligayang araw niya. Binigyan siyang pagpipilian ng real estate firm na pinapasukan niya. Ayusin mo ito o umalis ka na. Naglabas si Kikong video na humihingi ng tawad. 90 segundo. May pekeng bookshelf sa likuran. Halatang isinulat ng isang PR consultant ang script niya. Gusto ko pong humingi ng taos-pusong tawad kay Tirso Hernandez sa inasal ko. Ang ginawa ko ay nakasakit at hindi refleksyon ng totong pagkatao ko. Winasak siya nga internet. Yung bookshelf pa ang mas nagpapakita ngang effort kaysa sa acting niya. Ibinato niya ang 1,000 sa isang bilyonaryo tapos ngayon nagbabasa lang siya sa cellphone niya. Binura ni Kiko ang video makalipas ang 4 na oras. Sa paglipas ng oras na iyon, ginawa na ito ng 15 iba't ibang umas. Sa gitna ng lahat ng ito, sa bawat headline, sa bawat paharap sa korte, walang sinabing kahit ano si Tirso sa publiko. Walang interview. Walang pahayag. Hinayaan niyang magsalita ang katotohanan. Hanggang makalipas ang 3 linggo nung bumalik siya sa San Pablo. Hindi para kay Cholo. Hindi para sa mga kamera. Kundi para sa mga kabataan. Tumayo siya sa lubngang gym ng San Pablo National High School, ang parehong gym, kung saan namansahan ng pulang, juice ang inupahan niyang suit 20 taon na ang nakararaan, at inihayak niya ang Tirso Hernandez Scholarship Fund, 100 milyong piso. Bukas para sa kahit na sinong estudyante sa Laguna na walang kakayahang pinansyal, pero may pangarap na mas malaki kaysa sa kanilang tinitirhan. Puno ang mga bleachers, mga estudyante, mga teacher, mga magulang. Hindi siya nagsalita sa harap ng kamera. Kinausap niya ang mga estudyante. Nakatayo ako sa gym na ito nung 17 years old. Ako na may pulang juice sa suit at hiya sa aching mukha. Akala ko, ang gabing iyon na ang magde-define sa buong buhay ko. Huminto siya. Hindi pala. At kung ano man ang pinagdadaanan niyo ngayon, kahit saang pasilyo,
kahit anong locker, kahit anong pangalan ang itawag nila sa inyo, hindi rin iyon ang magde-define sa inyo. Tiningnan niya ang hilaran ng magabatang mukha. Ang mataong pilit kang ginagawang maliit ay madalas takot na takot sa kung gaano ka pwedeng lumaki. Sa unang hilera, si Father Jimmy Tolentino, 83 anyos, ay dahan-dahang tumayo. Nanginginig ang nga kamay. Basak ang boses. Basa ang nga mata. Inabot ni Jai ito at bumaba. Si Tirso mula sa entablado, patungo sa kanyang magabisig. Nagyakapan sila. Tumahimik ang buong gym maliban sa mga pag-iyak. Sa tabing pare ay nakaupo si Aling Rosa Wilson. Simpleng asul na damit. Suot ang kanyang paboritong hikaw pang simba. Hindi siya tumayo. Hindi naksalita. Pero ang kamay niya ay nasa loop ng kanyang bag. Mahigpit na nakahawak sa isang kumukupas na science fair ribbon. Mula 23 taon na ang nakararaan yung galing sa artikulo na minsang sinulatan ni Cholo. Hinawakan niya ito at ngumiti. 6 na buwan makalipas. Nakaupo si Tirso Hernandez sa corner office niya sa ICA. 2 palapag ng Axiom Digital Systems Headquarters sa BGC. Pumasok ang liwanag ng umaga mula sa mga salaming bintana. Ang matataas na gusali ay nakalatak sa ibaba, puro salamin, bakal at pag-asa. Sa kanyang lamesa, katabi ngang nakawadrong litrato ni Naomi at isang pirmadong sulat mula sa Secretary of National Defense. Ay may isang bagay na tila hindi nababagay roon. Isang peking certificate na may gintong border at magandang font. Best Actor sa pagpapanggap. Pinatong niya ito sa gilid ng monitor niya kung saan pwede niya itong makita bawat umaga. Pumasok si Naomi dala ang kape. Ibinaba niya ang muk, tiningnan ang certificate gaya ng lagi niyang ginagawa. At yumiling. 6 na buwan na at nandiyan pa rin yan. Habang buhay na ito rito. Bakit? Sumandal si Tirso sa kanyang upuan. Tiningnan ito. Dahil ang bawat imperyo ay itinayo ng mga taong itinanggi ng mundong makita. Gumagana na ng buo ang kontrata nila sa DOD. Nak-expand ang Axiom sa 3 bagong sektor. Tumaas ng 40% ang kita. Ang 4,000 empleyado ay naging 4,400. Pero hindi sinusukat ni Tirso ang taon niya sa mga kontrata o kita. Sinusukat niya ito base sa nangyari sa San Pablo. Ang scholarship fund ay nakumpleto na ang unang batch nila. 15 estudyante, full ride. Tuition, nga libro, tirahan, pakain, lahat sagot, walang utang na loop. Wala ng bata ang kakain ng tirang kanin at sardinas sa ilalim ng liwanag ng kandila na nag-isip kung makakapak-aral pa ba siya. Isa sa 15 ay ang tahimik na babaeng nangangalang Divina Mactibay. 14 anyos lang noong nag-apply. Lumaki 6 na kanto mula sa dating tinitirhan ni Tirso. Parehong uring ang bahay. Nakbabakbak na pintura. Nakayukong balkonaha. Siya ang nanalo sa Laguna Regional Science Fair nung nakaraang taxiball, first place. Katulad lang ni Tirso, 23 taon na ang nakararaan. Walang nakdikit ng artikulo niya sa locker. Walang nagsulat sa mismong mukha niya. Dahil sa pagkakataong ito, may pondong naghihintay para sa kanya. May pangalan na nakasakay rito. Isang kwento na nagtulak sa bayang magbigay pansin. Nag-aral ng computer science. Si Divina sa UP Diliman. Freshman. Nasa Dean's List. Nakapako ang acceptance letter niya sa corkboard sa likod ng lamesa ni Tirso. Katabi mismo na lumang réunion invitation. Mura ang papel. Comic sans fond. Balik sa San Pablo, hindi na naglilinis ng mga bahay si Aling Rosa Hernandez. Nakatira na siya sa isang bahay na may 3 kwarto sa loob ng isang subdivision, may hardin, at isang balkonahe na hindi nakayuko. Ipinatayo ito ni Tirso para sa kanya. Dun sa parehong subdivision kung saan dati ay nakukuskos siya ngang sahig ng nakaluhod. Bawat umaga,
Nakaupo siya sa balkonaheng iyon kasama ang kanyang kape at pinapanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng mga puno. Minsan dumadalaw si Father Jimmy at umuupo silang makasama sa katahimikan. Dalawang matandang kaluluwa na umakay sa isang batapatawid sa apoy at nabuhay ng sapat para makita siyang lumipat. Ang basketball program ni Dante Macalintal sa San Pablo High ay may bago ng athletic facility. Ang Hernandez Gymnasium, kumpleto ang weights, malaking locker room na may tunay at mayos na lockers. Hindi yung mga kinakalawang na lockers na nakasanayan ni Dante. Ang unang larong nangyari rito ay umakit sa pinakamalaking crowd sa kasaysayan ng eskwelahan. Naglagay ng litrato si Dante sa opisina niya. Sila ni Tirso nung 15 anyos sila, nakaupo sa mga bleachers ng lumang court. Dalawang payatot na bata na may butas sa sapatos at walang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Sa ilalim ng litrato, may sulat kamay ni Tirso, nakarating din tayo, de pareho tayo. Isang Martes ng hapon, 6 na buwan at 4 na araw mula nung reunion, nagmaneho si Tirso pa San Pablo ng mag-isa. Walang helicopter, walang bodyguards, siya lang at isang inarkilang sasakyan. Nakpark siya sa eskwelahan. Naglakad sa front doors. Pareho pa rin ang amoy ng pasilyo, floor wax, pagkain sa kantin, at may kasamang amoy ng pag-asa. Naglakad siya lampas sa gym kung saan namansahan ng juice ang suit niya, lampas sa canteen kung saan hindi siya pinapasok, lampas sa classroom kung saan sinabi ng science teacher niya na kaya niyang baguhin ang mundo, huminto siya sa lumang locker niya. Number 213. Kung saan minsang idinikit ang artikulo ngang diaryo at sinulatan ngang salitang pobre. Ngayon, mayroon ng tansong plaque na nakakabit dun. Tirso Hernandez, Class of 2006. Patunay na kung saan ka nagsimula ay hindi nangangahulugang dun ka na magtatapos. Matagal siyang nakatayo dun. Hinawakan nga daliri niya ang plaque. Dahan-dahang binaybay ang maletrangang sarili niyang pangalan. Ngumiti siya. Tapos, tumalikot siya. Naglakad pabalik sa pasilyo at lumabas mula sa pinto patungo sa mainit na araw ngang Pilipinas. Sa malayo, narinig ang tunog ng isang helicopter. Ang sasakyan niya pauwi. Uy, prangkahan tayo. Ang kwentong ito, gawa-gawa lang. Pero yung pakiramdam na pagpasok mo sa isang kwarto tapos nahusgahan ng lahat na wala kang kwenta, hindi yan piksyon. Nangyayari yan araw-araw sa maraming tao. At karamihan sa kanila, walang inaasahang helicopter na susundo. Kaya baka naman, pwedeng ikaw na lang ang tumayo at lumaban para sa sarili mo. Naranasan mo na bang maliitin ng isang tao na walang kaide-ideya sa kung anong kaya mong gawin? Ano ang nangyari? At ano ang sanay sinabi mo? Ilagay mo sa comments. Binabasa ko bawat isa. Kung tinamaan ka sa kwentong ito, ay click mo na ang like button. Ay share mo ito sa taong kailangang makarinig nito. At mag-subscribe ka na rin. Dahil ang susunod na kwento ay mas matindi pa. Maniwala ka sa akin. Ang sitwasyon mo ngayon ay hindi ang pagkatao mo. Ang mataong tumatawa sa'yo. Sa starting line ay hindi kailanman may intindihan ang finish line mo. Patuloy lang sa pag-asenso. Tuloy lang. At huwa na huwa mong hahayaan na ang kamangmangan ng ibang tao ang magsulat ng kwentong buhay mo.